Edukasyon og balita ug musika, progresibo kaalam ang pagsibya. Kay bisan asa ka man kay kuyugan ka, ang importante kay pirming duyugan ka. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ka, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ka, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Sa Smart Agri ikaw naguna, sa aqua farming ug agrikultura. Kay bisan kinsa ka man may kaalam ka, ug giduyugan pa juta sa musika. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri Radio. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. TSSC Smart Agri Radio. Matuto, dumiskarte, kumita at umasenso sa tulong ng tips na dala ng Agrigosyo. Tumutok na mga simpleng paraan na maaaring mapagkakakitaan. Pag may diskarte at tiyaga, tsak na may kita. Ito ang Agrigosyo. Alright, maayong hapon mga ka-agrigosyo. Welcome back no sa ato ang programa diri sa DSSC Smart Agri Radio 103.9. Ayan, ako si Wilmar Labanon, ang inyong host ato ang programang Agrigosyo. And of course, akong kauban na si Miss A. Aduna siya importante pod no, equally important na giatinan. So, ako ang inyong makauban mga ka-agrigosyo sa sulod sa usa ka oras sa ato ang programa. So, medyo dugay-dugay punta nakabalik no diri sa to ang radyo mga ka-agrigosyo tungod sa to ang mga gikabisihan. And of course no, ato asang timbayaon ang ato ang mga listeners, ato ang mga nagalantaw sa tong Facebook Live, of course with our college president Dr. Oji E. Fuentes, and ang ato ang mga students sa Davao del Sur State College, mga faculty and staff, ug of course no ang amo ang dean sa Institute of Business Education and Governance Dr. Zandra P. Ibanez, mga kaubanan ako sa faculty sa Agribusiness Department, ang mga program head na si Ma'am Genevieve Hika. Maayong hapon sa ato ang tanan. Hope na naamo sa safety no nga kahimtang. And mga ka-agrigosyo, ang ato ang mga estudyante diri sa DSSC kaya magsugod na pud og kabisi tungod kay magsugod na ang ilang klase this August 11, 2025 for this school year 2025-2026
first semester. So mag-expect na po tag daghan ng mga estudyante na madagdag no diri sa tuang tulunghaan. Of course, ang ato ang mga farmers, ang ato ang mga aspiring na mga agripreneurs na padayon nga na minaw no sa ato ang agrigosyo program. Daghan kayong salamat bisan pa man na duha pud ta ka po program na wala play no, wala ta naka programa, but still padayon mo nga namina og ni support no sa ato ang programa og sa mga programa sa ato ang DSSC Smart Agri Radio 103.9. Sa mga gusto na mag-greet no, pwede kaayo mo comment sa ato ang Facebook Live. I-search lang ninyo sa iyong search bar and DSSC Smart Agri Radio 103.9 ug makita ninyo ang ato ang live sa ato ang programa, so you can comment there, pa-shout out sa inyong mga family and friends, workmates, and sa inyong mga loved ones, no? Kaya tuan ng isa-isahon later on. Yan mga ka-agrigosyo, ang tumong sa tuang programa ang paghatag og additional na input sa inyuha mahitungod sa pagnenegosyo. And ang atuang programa po naga-invite ta og mga aspiring or mga entrepreneurs nga mo share no sa ilang mga experiences, ginaunsa nila ang ilang unsay mga strategies nila along the way na mapadayon, masustain nila ang ilahang mga negosyo. Ayan. So, abang-abang lang no mga ka-agrigosyo, kaya adun na pud tay mga gipang invite, naka-line up na gipang invite na mga successful na mga entrepreneurs, and even we are also inviting no mga students nato nga naay mga ideas or naay mga products na develop ato po na siyang gina-showcase sa ato ang programa diri sa agrigosyo. Ayan no. So once again mga ka-agrigosyo, time check 1:51 in the afternoon. You are still listening to DSSC Smart Agrigosyo program. Yan. So karong mga hapon na mga ka-agrigosyo, simple lang kayo ni kay continuation ni sa tuang gipang hisgutan kay supposedly kay last na Martes man karon sa bulan no. Naunta tay koan ka ng guest of which si Sir Gulye, apan kay aduna pud siya equally important na giatiman. So next na pud na program or next na pud na time no share si Sir Gulye. But for the meantime mga ka-agrigosyo, ato ang ipadayon ang mga topic na ato ang nasugdan gikan sa pagsugod atong mga bulan sa January no, kanaman tay mga series, lecture series diri sa ato ang programa. Okay? So, ang ato ang mga listeners, mga nagalantaw sa tong live, again, comment lang mo kung namoy mga questions or namoy mga ipa-shout out, and ipagawas na ninyo inyong mga notebook, inyong mga ballpen, papel kay para mag-take note mo, or kung dili mo makapas pwede na kayo i-review later on kay live man ni ato ang programa. Yan. So mga ka-agrigosyo, ang atong hisgutan this afternoon mahitungod sa pag-fund no, funding sa tuang mga gitinguha na mga agribusiness or mga negosyo no. Of course, kay na hatag nato sa inyuha mga ka-agrigosyo atong mga niagi pang lecture nato kung unsay angay buhaton, kung naamoy mga ideas, business ideas, unsay angay buhaton kung magkondakta og market research, unsay angay buhaton kung maghimo ta og business model canvas. So katutanan sumpay na ni siya mga ka-agrigosyo, maghatag pud mi karon karong hapuna og asa ta possible mo source out sa tuang mga additional funds, or kung kulang pa jud no ang inyong mga funds no sa pagsugod sa inyong negosyo, muhatag mi kay basig interested mo na moadto or mo join sa ilang mga program. So this afternoon mga ka-agrigosyo, kinahanglan jud no na mag-source out ta kay number 1 jud na
ato ang i-consider kung magnegosyo, of course, ang kapital, no? Kaya sa man nato pag realize ato ang negosyo kung wala tay enough na kapital. Labaw na no kung kinahanglan jud na siya og kanang mga machineries, equipments, land, of course, no? Mahal na kayong yuta kung asa itukod niyo mo imong production area. So, mo na siyang isang i-consider nato kung asa ta mangita or additional funds or funding nato. Of course, ang mga kanang mga risk, no? Unsay mga angay natong buhaton na atay mga karon na sige og kanang ulan, no? Kusog ang hangin, na mga natural calamities, tapos na po yung mga market changes because of the calamities. So kana mo na to ang mga i-consider kay kung asa ta mudagan or asa ta pwede mangita og fund kung kita maka-encounter o yung mga problema or kung nagsugod pa ka, no, mangita kag mga additional machineries and equipments or lands, additional inputs, so mo nang kinahanglan na mag-source out ta sa pag-fund sa to ang agribusiness. Yan. Of course, no, mo to yung mga importansya, no, sa pag-fund sa atong mga agribusiness. Of course, kinahanglan nimo mga ka-agrigosyo atong estimate ang atong initial capital needs. Of course, no, ibal-on nato kung unsa ang atong mga panginahanglan. Bitaw nang mag-start ta og ganang negosyo, at least natay basic, no, at dili kinahanglan og kanang high-end or kung kumbaga baka na ganing mga terminologies na ginagamit sa sa accounting. So at least natay basic needs, no, sa to ang or basic concept, no, sa kung paano man na mag-determine sa to ang mga operating expenses, capital expenses. So ato na siyang i-determine pinakauna mga ka-agrigosyo, no. Ato ang ilantawon kung pila ang ato ang yuta or pila cost sa i-purchase nato na yuta or kung mag-arkila man lang ganita, pila, no, ang ato ang magasto. Of course, ang mga equipments and machineries, no, kung kulang pa mag-purchase na pod additional na pod na mga equipments and machineries, so lang taon na to if kaya ba nato na siya i-sustain or nabadjud tay kung daghan na tong i-produce nga number of units, no, nga produkto. So of course mag-add na pud ta og mga equipments para mas mapadali ang pag-produce ato mga produkto. Kung magtanom pud ta, kung nagplanta na magtanom ka ng mga, for example, vegetables or fruits, no, atoan ang tawon ang mga inputs, no, input supplies, yung seeds, fertilizers, no, medyo mahal na ngayon ang fertilizer, so we better suggest or recommend na use organic fertilizers daghan kay available ana. Labors, no, kung dinaghan na ang imong ma-produce, of course kinahanglan jud nimo og tao and pasweldohan nato na siya, dili man pwede na idawat limpyo lang, no, ato jud na silang sweldoan. So isa na sa tong i-consider, and all operating expenses sa pag-produce, no, sa ato ang mga produkto. Yan, no, so ato na siyang i-list down. Pwede na siya nga na itong pag-plaster ng mga ka-agrigosyo, ato ang mga items and estimated cost. Kaya para ma-inculcate nato sa ato ang mind na ay mao ni akong kinahanglan nun, no, nga capital. Kay sige taw hisgot rin mga ka-agrigosyo ug mga business ideas ang ato ang mga na every end of Tuesday kay naatay ka ng resident guest sa Sir Guli, naghatag siya og mga additional na mga ideas kung gusto ta mag-start og negosyo, natay mga food products, mga non-food products, iyang gina-share. So, of course, no, kinahanglan nato na mabal-an kung pila ang atong initial capital na kinahanglan nun. Sa gipang share sa to ang resident guest sa Sir Guli, mga ka-agrigosyo, kung ato ang mabantayan, dili man kaayo dagko, no, ang ato ang mga kinahanglan nun, kay ang uban ng mga materials labaw na kung mag-start pa ta naara sa to ang mga kusina makita. Okay,
kanila ang challenge ani if mo daghan na imo mga customers, na kay mga retailers, na kay gina-supplyan. So of course mag source out jud ka na og bang additional equipments and machineries, kinahanglan nimo additional na tao, and na kay production area no nga dili lang sa inyong balay. Yan. So, i-list down ninyo, no, mga ka-agrigosyo, ang items na sa initial capital ninyo, and then cost, no, assumptions, no, na kinahanglan nun sa pagsugod ninyo sa inyong negosyo. Yan. So, hopefully, no, mga ka-agrigosyo, inyong na-inculcate sa inyong mind, o tuan ng kuan ka ng una-unaan na to, no, kung asa na to na to pagplaster na to ang mga negosyo. So ato ang hisgutan later on mga ka-agrigosyo kung asa ta manguan common funding sources and natay ginatawag kaning government grant and subsidies. Yan. So of course, no, just continue listening sa tong programa mga ka-agrigosyo. Ato pang hisgutan later on kung asa ta pwede magkuha og sources o katong government grants and subsidies, and of course na po yung mga online platforms where we could get additional capital, and even unsay mga buhaton na to when we pitch, no, our products to our prospect na mga investors nato. So ato nang hibalan later on, no, mga ka-agrigosyo. Stay tuned lang sa pagpaminaw sa atong programa. Time check 2 p.m. in the afternoon. This time is brought to us by the Institute of Business Education and Governance with the following program offer: Bachelor of Science in Agribusiness, Major in Enterprise Management, Bachelor in Public Administration, and Bachelor in Accounting System. So stay tuned. I'll be right back, mga ka-agrigosyo. For your greetings and requests, text our Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. 0943-544-1879. Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. Smart Agri Radio. Hace para no tenerte. Bawal ang plastic sa DSSC every day. Bawal ang plastic na kutsara at tinidor. Bawal din ang plastic o cellophane na pinaglalagyan ng take-out na pagkain. Sa halip magbaon na lamang. Kung bibili sa karenderya, magdala ng lalagyan. Simpleng hakbang, malaking tulong sa kalikasan dahil plastic na babawasan. DSSC eco-friendly every day. Basura mo, sagot mo. Gawain ng disiplinadong Pilipino. DSSC is a pest-free learning hub. Matuto, dumiskarte, kumita at umasenso sa tulong ng tips na dala ng agrigosyo. Tumutok na mga simpleng paraan na maaaring mapagkakakitaan. Pag may diskarte at tiyaga, tsak na may kita. Ito ang agrigosyo. Time check, mga ka-agrigosyo. 2:02, no, in the afternoon. You are still listening sa tong programang Agrigosyo de sa inyong paboritong radyo, DSSC Smart Agri Radio 103.9. This time is brought to us by the Institute of Computing Engineering Technology with the following programs: Bachelor of Science in Agricultural and Biosystem Engineering, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Information System, Bachelor of Industrial Technology, Diploma in Information Technology, and Associate in Computer Technology. Shout out, no, sa atong mga kaubanan sa Research, Development and Innovation Office nila Ma'am Jai and Ma'am Rio and Ma'am Cre, and of course our directors, RDI, Dr. Cherry and Pirojas. And of course, no, ang mga kaubanan, especially ni Sir Christian Dinero, ni Ma'am Rose Busa, nga busy karon sa enrollment. Thank you so much for serving our program Agribusiness. Ayan, no?
Of course, at ako ang friend po no, si Ma'am Lou Jane nga naka-teacher's leave karon. Siya shout out ya, ma'am. Alright, no, padayon ta sa to ang topic no for this afternoon mga ka-agrigosyo. Ato ang naisgutan ang kaimportante sa pag source out no or kana pangita og funds ato ang mga tinininguha ng mga agribusinesses. Paano mag-estimate unsay mga kinahanglan nun kung mag-estimate tag initial capital. And mao ni ako ang giingon mga ka-agrikosyo, ang common funding sources. Yun, no? Of course, kung mingon tag mga common funding sources, pwede ta makakuha og mga additional capital. Number 1, kung naakay gi-save. Pero kung dili wala kayo na save kay sigag gasto, sigag order online, wala kay savings, no? Personal savings, ayun, no? Personal savings kung naakay gi-impok, naakay madukot every time na naakay kinahanglan nun, labaw na og kanang naakay gitinguha ang agribusinesses. So this is the most immediate and accessible source, no? Kay gikan naman sa imuhang savings, diba? Nya gimuhang negosyo. Next is yung mga bank, no? Ang ato ang mga banks, no? Nasa lay banks, no? Mga bangko nag-offer na sila mga ka-agrigosyo og mga agricultural loans. So, halimbawa, ang Land Bank, no? Meron silang ginatawag nga AFP na Land Bank Agricultural and Fisheries Financing Program for smallholder farmers and fisher folks. So, pwede kita mo duol dito sa ilahang opisina. And yung DBP or Development Bank of the Philippines na sila Sustainable Agribusiness Financing Program. So, visit lang mo no sa kanina mga bangko or sa mga banks no duol sa inyo ha, and inquire mo no, ayaw mo og kanang kuan loan for nothing. Dapat na dyan mapadulngan, right? And mga microfinance institution. So yung mga microfinance, so kabalo nataan na kung saan ang mga microfinance institutions. So visit mo diha and ask no for additional kung pwede ba mo fund ba sila og mga ingani ang saling mga loans na ginahatag kung gusto ka mag-start sa imuhang mga business. Natay mga co-op no, mga cooperatives nato na nagahatag pud og mga support sa ato ang mga farmers, mga agripreneurs na tabang jud sila no. Dili lang sa paghatag og fund but of course to continue no, magiging sustainable yung imuhang business. Yung mga cooperatives, microfinance, mga NGOs, meron din, no? Naghahatag po na sila, no? And hopefully, you can kuan ka ng visit, no? Or naay mo, add to labon na ka ng nakita nila ang potential sa imuhang idea o sa imuhang business na in the future mulago jud siya, then that's a stepping stone na no, na mutabang gina sila sa imuha. And mo niya kung gihisgutan ganina mga ka-agrigosyo ang kaning mga government grants and subsidies. Yan. So yung pinakauna di sa to ang nasod Pilipinas, no? Abunda kay taog mga agricultural commodities natay mga mag-uma, pero sad lang no kay according sa research 57 years old yung nagka-decline na no yung ato ang mga farmers, tapos wala na magsunod na mga batan-on na muugmad sa to ang mga yuta. So saan na kay mahitabo sa ato ang nasod no kung wala na mga musunod sa ilaha. So, natay mga government grants and subsidies. So, of course, sa mga gisuportahan po ni sa mga balaod, no? Sa tuang nasod. Natay mga offers, no? Like yung Department of Agriculture, meron silang mga loans. Natay ginatawag kaning ACPC, no? Agricultural Credit Policy Council, na they offer loans up to 300,000 for individual farmers, 15 million for cooperatives with 0% interest. Yun. So you can visit there, and meron din ang Sure Aid program, no? Padagan kay programa na pwede kay ta mo visit sa to ang mga MAO ng Municipal Agriculture's Office or sa OPAG nato, mga tanatam, no?
And natay kaning kaya no sa tuang mga batanon na gusto mo padayon sa negosyo sa ilang mga ginikanan or naay sila'y nakita na potential business pwede niya kulang ang ilahang capital, so pwede sila mo duol sa DA kaning ginatawag nato na kaya Capital Access for Young Agripreneurs. So yung qualified lang pud ani mga kaagrigosyo 18 to 30 years old na gusto mag-start og farm businesses. So up to 500,000 with 0% interest payable for 5 years, diba? So make sure lang pud nato mga kaagrigosyo nga kuan jud ato yung ipadayon bisan pa man along the way na mga challenges. So to siyang ipadayon kay pwede pud masayang ang fund na gihatag or loan gipagamit sa atoa. Natay program pod no kani common na kaini na of which daghan kitag mga natabangan ang DSSC natabangan ng mga estudyante na mag-grant ang ilahang mga businesses og ni-join sa Young Farmers Challenge Program of which naka-receive, nakadaog, nakasugod sa ilang mga negosyo kagitagaan sila og mga grants, no? Pero dili lang siya ingon nga ihatag urada-urada no na anay mga requirements, mag-pitch pod ka sa imong business. So kung naa jud ang eagerness, ang fire no sa imong heart and sa imong mind na gusto nimo na siya nga negosyo kana yung young farmers we're in fact no natay national awardee ato ang alumnus no si Sir Jervy na ato po siyang nag-guest diri sa atong programa atong niaging bulan nga nag-prepare pa for national competition and nakadaog siya no additional capital na po sa nga 300,000 so very kisa may mohatag ana di ba so it takes a lot of courage jud pod no kay mag-pitch man ka na kay present nimo sa mga investors sa mga experts ng imong business ideas. Of course, no, yung ATI, Agricultural Training Institute, TESDA, merong mga agri-skills, scholarships, no, kung kailangan gusto nimo mga trainings, for example, crop production, mga agri-enterprise development, mga skills, no, na paminaw nimo gusto pa jud ka maka-learn, no, na ay mga scholarships available, daghan kaayo related to agriculture na national certificates, no, na aga ni uban nga free, no, na allowance pa jud ay mga free na mga starter kits, no, gina-offer na siya sa TESDA nato or sa tuang ATI mga kaagrigosyo. And in that way, you can elevate no your learnings sa pag-start nimo sa imong business, no? So yung ATI natay ginatawag pud no kaning kung mabantayan ninyo no, sa inyo ang mga mouse sa OPAG natay kaning kadiwa ni ani at kita. Of course, they provide inputs, farm inputs and logistic support no sa tong mga farmers mo nang kung natay gina-produce pwede ta mo partner no sa DA, then they will help us through their kadiwa ni ani at kita. And yung mga local government nato, mga LGUs no na sila baka na mga initiatives na ginahimo ang inyong mga elected officials, so they might help you no when it comes to fertilizers, mechanization support, yan nga matabangan ma-lift up no inyong mga desired na mga businesses. Ayan. So hopefully no mga kaagrigosyo, you can ako muna yung mga tana kung asa pwede or asa pwede makitaan ka ang uban pa na mga program, especially sa DA, ATI or sa TESDA, you can browse no sa ilang mga website, official website, no. And of course no, I am inviting sa ato ang mga batanon nga gusto mag-start og agribusiness no na ay mga ideas, whether it's agri-tech based or processing, production, abri na pod no, i-promote na lang na pod nako ni abri na pod no for this year 2025 ang Young Farmers Challenge Program. Yun. So
to yung tabangan sila promote, no, especially diri sa to ang region, sa Davao region. Ang pre-registration for the Young Farmers Challenge or YFC Startup component is open. So of course, this is all, no, for all young farmers and agripreneurs from Davao City, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Oriental, and Occidental. So dapat yung age mo is from 18 to 30 years old and ready to turn your agribusiness ideas into reality. So be part, no, of this program kay labo na kanang gusto jud mo elevate, gusto mo magnaamay, gusto buhaton na may gusto na inegosyo. Natay pre-registration, no? So i-visit na lang ninyo ang official Facebook page sa Young Farmers Challenge Davao Region. Na dito ang pre-registration link. Yun. No, imagine, for provincial level, you can receive 80,000, for regional, 150,000, and for national level, you can get up to 300,000. And one of that is our alumnus from DSSC, si Sir Jervy Roben T. Paterno sa iyang Aqua Plus Food Products Manufacturing. He was awarded as a national awardee for startup category. Yun. So hopefully, no, mga ka-agrigosyo na amoy na nakuha gamay, no, sa to ang gipang share this afternoon. And daghan pa jud ta, no, daghan pa kita og kanang i-share, no, sa inyo mga ka-agrigosyo. So time check, 2:15 in the afternoon. This time is brought to us by the Institute of Teacher Education with the following programs: Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino Mathematics, Science, and Social Studies, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major in Home Economics. I'll be right back, mga ka-agrigosyo, sa ito ang programang Agrigosyo dito sa DSSC Smart Agri Radio 103.9. For your greetings and requests, text our Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. 0943-544-1879. Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. Smart Agri Radio. ¿Cómo hacer para no tenerte? Bawal ang plastic sa DSSC every day. Bawal ang plastic na kutsara at tinidor. Bawal din ang plastic o cellophanes na pinaglalagyan ng take-out na pagkain. Sa halip magbaon na lamang. Kung bibili sa karenderya, magdala ng lalagyan. Simpleng hakbang, malaking tulong sa kalikasan dahil plastic na babawasan. DSSC eco-friendly every day. Basura mo, sagot mo. Gawain ng disiplinadong Pilipino. DSSC is a free learning app. Matuto, dumiskarte, kumita at umasenso sa tulong ng tips na dala ng Agrigosyo. Tumutok na mga simpleng paraan na maaaring mapagkakakitaan. Pag may diskarte at tiyaga, tsak na may kita. Ito ang Agrigosyo. Time check, mga ka-agrigosyo, 2:17 in the afternoon and you're still listening to Agrigosyo program. Yan na, ako gyapon si Wilmar Labanon ang inyong magsibya sa tuang programa. This time, no, is brought to us by the Institute of Graduate and Professional Education with the following program offer. So yung mga gusto magmasteral, gusto mag-doctorate, you can enroll here kaya naadun na may mga nagkadaiyang mga programs na ika-offer sa inyo ha. Master in Business Administration, Major in Agribusiness Management, Master of Arts in Education, Major in Educational Management, Language Teaching, Mathematics Teaching, Science Teaching, Master in Information Technology, Master of Science in Agricultural Biosystem Engineering,
parang ongoing pa to, no? And Doctor of Philosophy, major in Educational Management, and yung pinakabago, Business Administration. A Doctor of Philosophy, in Educational Management and Business Administration. Ayun. So, padayon ta sa to ang gisgutan, no? Yung pag-source out ng fund sa to ang agribusinesses, mga kagrigosyo. So, of course, naisgutan na to nga pwede ta mag-source og mga additional capital sa tong family, friends, and we'll have partnership. So, yung benefits, of course, lower interest, no? Kung wala interest, no? Or I mean, kung na-interest, pero kung wala, kay family na nimo, okay na kaayo. May emotional trust, kay syempre, salad yun na sa imuha, kay friend good, belong po sa family. Kaso lang, ang race ani, kay kung di makabayad, magkagubot ang tanan. Kay di na magbayad sa utang. No? So, yun. And of course, no, mga kaagrigosyo, you can meron yung mga tinatawag nato, no, na mga online options, no, yung may mga platforms, no. So you can visit you can visit in these platforms and you can tell your story, use visuals, and offer something, no, na additional para sa ilaha. And of course, no, mga kaagrigosyo, you need to prepare basic, yung mga financial statements, no. You have at least, no, idea paano maggawa ng mga income statement, break-even analysis, yung ROI, cash flow statement. Sige lang mga kaagrigosyo, kaya ato aning tagaan og time to discuss each of one of these basic financial statements, no, nga makatabang sa inyo nga puhon. So of course, no, at least we need to prepare. Mabitaw nang naay mga offers yung sa TESDA na mga agri skills training or mga basic bookkeeping skills na pwede kita mag-join at least natay ma-learn, no, kadagdag og info sa to labaw na sa to ang pag-negosyo, no, mga kagrigosyo. Yan. And of course, no, after crowdfunding, mag-prepare tag financial statements, and yun, tagaan ta mog tips paano ba tips for pitching, no, for investors and lenders, no, or mga investors, no. Limbawa, naamoy ka ng mga estudyante nato, no, nga naay mga business ideas, no, and part po dibiya, no, sa ilang mga subjects kay sa agribusiness naman na sila product development and technology, FS, technopreneurship. So naada ay kusunada nga investors na gusto mo invest sa inyuha. So of course, di mo na pwede na istorya lang, no? Kailangan yun na ibida nimo ang imuhang negosyo, no? Imuhang business idea. So of course, kinahanglan ka na magiging realistic, no? Be realistic with numbers. Dili kay butang kung butang. Although those are just an assumptions, but try to do some research also on the the numbers of those, for example, yung mga equipments and materials nimo, dili ka nagbutang-butang lang ka, no. So naman na available, no, pagpila naman karon ang mga materials. So yun, be realistic with those numbers. And your skills, no, i-highlight mo yung skills mo. Of course, you need to have an entrepreneurial skills, communication skills, negotiation skills, so and commitment, kasi nga dapat na kay commitment kay para mag long last ang inyong relationship sa imuhang investors, no, sa someone who invest, no, sa imuha. And you do some market research, no, para makita pud karon sa mga investors ninyo na ay okay, no, na adyo ay potential ang iyahang business nga nakita dahil na yang ang trend karon nga na ay changes sa consumptions, or I mean sa kanang mga needs, or I mean sa wants, no, sa mga customers. So maganda if meron kang mga market research na i-highlight. Kumbaga sa research pa nadyo ka dapat review of related literature no. So yun. And you need to outline also what are the risks, no, and of course your risk management, no.
like along the way maka-encounter ka na og mga challenges, so better you share also your strategies, no? Kay para maka additional points na siya mga ka-agri-gosyo sa inyong mga investors, no? And of course, no, na po tayo separate ani nga topic, paano ba mag-pitch, no? Mag-pitch ng nindot na mga mga strategies kung mag-pitch ta sa to ang mga products, no? Yan. So, yung mga students nato diri sa kuan sa DSSC, ginalabaw na katong na ay related, no, sa business or across all programs na magod niya ang business, kanata yung mga subject na entrepreneurial minds, entrepreneurship, technopreneurship sa other programs. So ginatudluan nato, ginamentor nato ato ang mga estudyante na pag mag-graduate sila, although nahilahi sila ng mga track, so if they want to do business, so they have initial na mga ideas kung paano mag-start, no, ng mga businesses. And si DSSC din, mga ka-agri-gosyo, we support, no, our aspiring agripreneurs na gustong sugod sa ilang mga negosyo. Yan. Okay, so yun mga ka-agri-gosyo. Hope na inyong nasundan sa mga nagalantaw, no, sa tuang Facebook Live. Yan, kaway-kaway mo dira. Pa-shoutout bi, magbasa to og mga shoutout kay basig na ay nagpa-shoutout sa tuang program. Ayun. Okay, no, mga ka-agri-gosyo, time check 2:25 in the afternoon, so 5 minutes na lang po, and makita-kita na po ta sunod na mga higayon or mga program, and hopefully, no, makadala na po mi mga ka-agri-gosyo og mga agripreneurs na willing mo share sa ilahang mga strategies and mga inspiring kayo ng mga stories na mo padayon mo sa inyong mga tininguha nga mga businesses. Yan. So, merong mga nag-comment dito, no? Oo. Pa-shout out kay sa amo ang very active ni siya, no? Very active na student leader before, and even now, leader ni siya sa ilahang lugar, no? Si Sir Angelo Magale. Wow. Ayan, shout out sa imo Angelo, no. Hope na naka sa safe na kahimtang, and sa iyahang nipulipod na governor sa institute sa IBEG, si Mabel Andante, ug sa iyang mga kaubanan ng mga officers. Yan, shout out sa iyong tanan. Hopefully, no, naamo sa safe karon na mga kahimtang, and hopefully, no, naamoy ka ng na-excite mo, no, sa inyong i-showcase mga ipabida sa to ang mga upcoming na mga patabo, dili lang sa to ang institute but of course to the whole DSSC community. Yan, shout out, no, once again Angelo Magale, Mabel Andante, and sa mga officers. Yan. So, yun mga ka-agri-gosyo, tips, no, for pitching investors and lenders. And before ta magiging smart, dapat yung pag-fund nato, of course, kinahanglan nato na we need to explore diverse sources. We need to show our plan professionally and build trust and present your vision, no, to secure funds, no, yun. And yun, natay nako ibilin sa inyo mga ka-agri-gosyo nga a well-funded farm or business is a fertile ground for dreams to grow. A well-funded farm or business is a fertile ground for dreams to grow. Yun, no? So hopefully natay na learn mga ka-agri-gosyo sa to ang short lang jud kay nga discussions sa to ang topic na securing funds or funding sa to ang mga agribusinesses. And kung may mga questions, pwede kayo nyo na i-ask, no, kung na-late na mo sa to ang program, pwede mo mag-review sa to ang live, and then you ask that by next na program nato sa to ang agrigosyo, no? So mga ka-agrigosyo,
nalipay kayo migdako no kay bisan pa man dugay-dugay pa binakabalik sa mga program, but you still there supporting us. And sa to ang mga viewers no, ano ba tong viewers karon? 148 viewers. Yun. Hopefully, may natang thousands soon. Salamat kayo no sa inyong pagpaminaw sa to ang programa, paglantaw sa to ang live no o pagsuporta sa mga programa pa sa DSSC Smart Agri Radio 103.9. Okay, so shout out no once again sa to ang mga kaubanan diri sa DSSC, entire Davao del Sur State College community, to ang mga faculty na busy kayo sa enrollment, and magsugod na dito ang klase August 11. No, magsugod na ta sa to ang school year. Andam na ba ang mga estudyante nato diha? Nakapalit na ba og kanang papel? Char lang. Di ba na yung usong papel sa college, no? Ball pen? Or secure ninyo na, no? Kay basig magpinangayo ay mo first day of class. So our start no sa tuang klase mga ka-agregosyo diri sa tuang tulungan is August 11, 2025 for the school year 2025-2026. Time check mga ka-agregosyo, 2:30 no in the afternoon. This time is brought to us by the Institute. Showcase naman po nato no ato ang mga campuses. Santa Cruz Campus with the following program: BS in Agribusiness, BS in Information Technology, and Diploma in Information Technology. Meron din po tayo sa Matanao Campus. Meron silang program na Certificate of Agricultural Science. And the Sulup Campus, merong BS in Agribusiness, Bachelor of Public Administration, Certificate of Agriculture Science, and Associate in Computer Technology. Ayan. So, wala tayong igong oras mga ka-agregosyo, kay 2:30 na sa kahaponon. Salamat kaayo sa inyong makanunayang pagsuporta. Thank you so much no sa mga station managers, yung Sherry Corpin and kay Sir Wesley. Thank you. And mga listeners, mga agripreneurs, and mga farmers, salamat kayo sa pagsuporta sa tong programang Agrigosyo. This is Wilmar P. Labanon. See you next program. Matuto, dumiskarte, kumita at umasenso sa tulong ng tips na dala ng Agrigosyo. Tumutok na mga simpleng paraan na maaaring mapagkakakitaan. Pag may diskarte at tiyaga, tsak na may kita. Ito ang Agrigosyo. Edukasyon og balita ug musika, progresibo kaalam ang pagsibya, kay bisan asa